House to house o bahay-bahay na ang ginagawang pagsuyod ng mga otoridad sa Pampanga para raw paalisin sa kanilang probinsya ang mga illegal na scam hub. Balita hatid ni Jonathan Andal. Kasunod ng paggalugad sa napakalawak na Pogo Hub sa Porac, target ngayon ng mga otoridad sa Pampanga ang paghahanap sa umunoy nagsulputang mga scam farm. Mas maliliit na pugad ng panluloko ayon sa PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Nililiitan na nila sapagkat alam nila na kapag na-raid sila ng nasa isang malaking lugar sila, ubos sila lahat. Sa halip na sa malalaking gusali ayon sa PAOK, posibleng nasa mga condominium, apartment at bahay ang operasyon ng mga scam farm. Yung nakikita namin dyan sa Pampanga, yung nakikita namin dito sa Southern Metro Manila, actually, these are remnants of the big Pogo hubs that we have raided. Minamanmanan po namin lahat ito until such time na mabuo namin yung basis namin for search warrant. Nagsimulang magbahay-bahay ang mga LGU. Nakatakda rin silang maglabas ng resolusyong magbabawal sa mga pogo sa buong lalawigan. House to house lahat. Lalo na yung mga malalaking building nila. Kahit may yung mga fourth class, third class municipality. Para masigurado na lang natin na wala nang mag-pogo sa Pampanga kahit na sa economic zone. Ang Pogo sa Porac at ang Pogo sa Bamban-Tarlac nakitaan ng umano'y koneksyon ni Senator Risa Hontiveros. Yan ay si Dennis Cunanan, isang dating opisyal ng gobyerno na dati nang na-convict sa Sandigan Bayan sa kasong graft and malversation of public funds kaugnay sa pork barrel scam. Sa dalawang dokumentong inilabas ng senadora, nakasulat ang pangalan ni Cunanan bilang authorized representative ng Lucky South 99 Pogo sa Porac at Hong Sheng Pogo sa Bamban. Pirmado ni Cunanan ang isang liham sa PAGCOR na humihiling na bigyan ng lisensya bilang Pogo ang Lucky South 99 na nooy BPO pa lamang. 2020 ang petsa ng dalawang liham. Kasagsagan ng pandemya, sabi ni Hontiveros, nasangkot si Cunanan sa isa sa pinakamalaking korupsyon scandal sa Pilipinas. At baka aniya ang ginawa ni Cunanan sa PDAF scam ay ginawa rin niya sa mga Pogo. Sabi pa ni Hontiveros, pinapakita lang nito na may koneksyon ang dalawang Pogo sa Porac at Bamban. Si Cunanan ay dating Deputy Director General ng Technology Resource Center na sinasabing ginamit umano para mailipat ang pork barrel ng mga politiko sa mga bogus na proyekto. Iimbitahan daw ng senador si Cunanan sa susunod na pagdinig ng Senado para malinawan ang papel nito sa mga Pogo. Ayon sa PAOK, nasa matrix nila ng illegal na Pogo si Cunanan na iniimbestigahan na raw nila ngayon. Sabi ni Cunanan sa pahayag na binigay niya sa GMA Integrated News, malinis ang kanyang konsensya at handa siya makipagtulungan sa mga otoridad para matigil ang illegal na gawain ng ilang Pogo. Kinontrata raw sila bilang independent consultant ng dalawang kumpanya para makapagparehistro bilang Pogo at lahat daw dumaan sa legal na proseso. Paglilinaw ni Cunanan, hindi sila bahagi ng pagpapatakbo at mga gawain ng dalawang Pogo. Limitado lang daw ang papel ng kanilang consultancy firm sa pagpaparehistro ng dalawang kumpanya. Hindi na raw sila konektado sa dalawang Pogo ngayon. Nakakalungkot daw na iniuugnay pa ang PDAF cases sa issue na ito at ipinangangalandakan daw siyang convicted person, gayong mas marami naman daw siyang absuelto kaysa sa sinasabing conviction niya na wala pang pinal na desisyon mula sa Korte Suprema. Si Bamban Mayor Alice Go naman nahatakdang sampahan ng PAOK ng reklamong human trafficking sa Biyernes dahil sa pagpaparenta raw ng kanyang lupa na tinayuan ng sinalakay na Pogo. If you rent or lease your property to a group or a person that uses the said property in the commission of a crime, meron ho kayong pananagutan, lalo't higit kung continuous po na nangyayari yung krimen doon. That will be the first of a series of charges that we are preparing against the Mayor of Bamban. Dati nang sinabi ni Mayor Go na bago pa siya maging alkalde, ibinenta na niya ang share niya sa lupa na kinatitirikan ngayon ng Pogo sa Bamban. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa $2.56 billion o mahigit 150 billion pesos ang mga ipinadalang pera ng OFWs sa pamamagitan ng bangko at iba pang formal channels nito pong Abril. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pinakamababa po yan sa loob ng 11 buwan o mula May 2023. Sa kabuuan mula sa pagpasok ng taong 2024, pumapalo na sa $10.78 billion o 632 billion pesos ang cash remittances. Mas mataas po ng 2.8% kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. 41.1% ito ay mula sa Amerika. Kasunod ang Singapore, Saudi Arabia at Japan. Balik kulungan ng dalawang lalaki
dahil sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Quezon City. Aminado sila sa krimen. Balitang hatid ni James Agustin. Nahagip sa CCTV footage ang pagdaan ng motorsiklo na minamaneho ng isang lalaki sa bahaging ito ng Barangay Commonwealth, Quezon City. Ang kuhang yan, ilang minuto matapos palang tangayin ng lalaki ang motorsiklo. Ayon sa pulisya, agad na nakapag-report sa kanilang may-ari. Pinarada niya yung kanyang motorsiklo doon mismo sa tapat ng kanilang bahay. Din mga mag-alas 2 na gusto niya nang gamitin ito, doon niya na-discover na nawawala na pala yung kanyang motorsiklo. Sa tulong ng CCTV at isang saksi, naaresto sa follow-up operation ang 24 anyo sa sospek. Itinuro naman niya ang kasabwat, kaya inaresto rin ang 30 anyo sa sospek sa Maynila. Yung ating pangalawang suspect po siya ang taga-palit ng mga pyesa at saka mga accessories nitong motorsiklo para maging bago sa paningin at at the same time siya rin mismo ang magsasalya nito o magbibinta nito sa murang halaga. Nabawi sa kanila ang ninakaw ng motorsiklo. Ang dalawang sospek na dati nang nakulong dahil sa kaso may kinalaman sa droga, aminado sa nagawang krimen. Dala lang pangangailangan sir dahil inaantay po ako yung araw na yun ng anak ko tsaka birthday ko po nun. Pangpapadala ko po sa nanay ko sana tapos panganda ko na rin sana sir. Alam mo na ako yung motorsiklo? Opo. Oh, ano gagawin mo? Ibibenta ko po sa iba para po magkaroon lang din po ako. Ba't ka naman pumayag? Wala po akong trabaho Wala po akong pangkain. Nasampa na mga sospek ng reklamong paglaba sa new Anti-Carnapping Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Panalo ng medalya ang dalawang atletang Pinoy sa sinilihang international tournaments. Si Melvin Calano wagi ng ginto sa Malaysian Open Athletics Championships 2024. Lumaban siya sa javelin throw kung saan naibato niya ito sa layong 60.88 meters. Ang Pinay trackster naman na si Lauren Hoffman, bronze medalist sa Edmonton Athletics Invitational sa Canada. Bahagi ng World Athletics Continental Tour. Natapos niya ang women's 400-meter hurdle sa oras na 56.10 seconds. Good job, Lauren at Melvin! May banta po ngayon ang pagbaha sa ilang bahagi ng bansa dahil sa inaasahang pag-uulan ngayong pong araw. Isinailalim ngayon ang pag-asa sa General Flood Advisory ang ilang panig ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region at Davao Region. Tatagal ang nasabing babala hanggang alas 6 mamayang gabi. Ayon sa pag-asa, ulang dulot ng hanging habagat at mga local thunderstorm ang mararanasan sa bansa ngayong araw. Asahan po ang light to moderate rain sa halos buong bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Uulanin ding muli ang Metro Manila. Choose kilig ngayong Tuesday, mga mare at pare. Feel na feel ang rom-com vibes ng Sparkle Love Team na Barda sa trailer ng movie nilang That Kind of Love. Kung master chef pala ang hanap mo, di sana sumali ka na lang sa competition. Hindi nakikipagtalo ka sa date mo kung luto ba yung hipon o hindi. It's prawn. Malaking hipon. Love coach extraordinaire na si Mila ang karakter ni Barbie Forteza. Isa sa mga client niya, ang bachelor na si Adam played by David Licauco. Pero ang hinahanap ni Mila na perfect match, Bekene men, nariyan lang din sa tabi-tabi. Ang That Kind of Love ay spotlight entry at awardee sa Jinseo Arigato International Film Festival. Showing na yan sa mga sinihan nationwide simula July 10. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.